Nagsimula kina Bridget at Don na dapat na ine-enjoy ang mapayapang araw na magkasama. Pero may ibang plano ang tadhana. Ilang taon bago magretiro, biglang nawala ng trabaho si Don. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makahanap muli ng trabaho, ngunit walang gustong kumuha sa isang mas matandang lalaki. Ang bawat pagtanggi ay nawawalan siya ng kumpiyansa. Sa sandaling mamuhay ng comfortable, dahan-daang nalulugi si Don sa pagkalugi at pagkakautang. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya siyang ibenta ang kanilang bahay para lamang mabayaran ang lahat ng utang. Isang araw, sa pagtitipon ng isang kaibigan, narinig ni Bridget na plano ni Don na ibenta ang kanilang bahay. Nagulat siya, nagmamadali siyang bumalik para harapin siya, at totoo nga. Malinaw na inamin ito ni Don, na sinasabing ito lamang ang kanilang paraan, ngunit tumanggi si Bridget na tanggapin iyon. Iginiit niya na si Don ay patuloy na nagsisikap na makahanap ng trabaho upang hindi sila mawalan ng lahat. Gayunpaman, sumuko na si Don, sinabi niya sa kanya na tanggapin ang kanilang sitwasyon at mamuhay na lamang sa kaunting natitira sa kanila. Nang makita ang kawalan ng pag-asa ng kanyang asawa, nagpasya si Bridget na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Si Bridget ay nagsimulang mag-apply para sa mga trabaho sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang kahangahangang edukasyon, tinatalikuran siya ng bawat kumpanya dahil sa kanyang edad. Mas gusto ng mga employer ang mga mas batang manggagawa na mas mabilis, mas mahusay, at gaya ng sinasabi nila, mas presentable. Gayunpaman, hindi sumuko si Bridget. Patuloy siyang naghahanap, desperado na kumita ng sapat para mabayaran ang mga utang ng kanyang asawa. Pinaalalahanan siya ng housekeeper nila na 3 months na siyang hindi nababayaran. Dahil sa kahihiyan at pagkabalisa, nagbukas si Bridget tungkol sa kanilang mga problema sa pananalapi. Nakaramdam ng pakikiramay, nagmumungkahi ang kasambahay ng isang bagay na hindi inaasahan, isang trabaho sa paglilinis sa Federal Reserve Bank, na nagkataong may bakante. Hindi nagtagal, natanggap na siya bilang isang kawani ng paglilinis. Sa kanyang unang araw, pinalibot siya ng kanyang supervisor sa napakalaking gusali. Parang normal ang lahat hanggang sa pumasok siya sa isang partikular na kwarto. Kung ano ang nakikita niya doon ay pumipigil sa kanyang sipon. Ang mga stack ng cash na nakatambak na mataas na naitala sa mga security camera sa lahat ng dako. Mamaya, dinala siya sa currency destruction room kung saan nakilala niya ang isang manggagawang nagngangalang Nena. Doon, hindi makapaniwalang nanunood si Bridget habang pinuputol ang malalaking bundle ng totoong pera sa harap ng kanyang mga mata. Nalaman niya na ang trabaho ng bangko ay sirain ang luma o sirang mga pera na napalitan na ng mga bago. Ang layunin ay panatilihing matatag ang kabuuang halaga ng pera sa sirkulasyon. Ngunit habang tinatitigan ni Bridget ang walang katapusang tambak ng pera na nagiging alikabok, isang mapanganib na pag-iisip ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, nag-search siya sa internet, pinag-aaralan kung paano gumagana ang proseso, naghahanap ng paraan para kunin ang pera ng hindi nahuhuli. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Bridget sa mga monitor ng surveillance na ang isa sa mga manggagawa ay nagdadala ng malaking stack ng mga bill sa shredder. Sa pagmamasid ng malapitan, isa pang ideya ang kumikislap sa kanyang isipan. Hindi naman siguro niya kailangang gawin itong mag-isa. Siguro maaari niyang kumbensihin ng ibang tao na tulungan siyang alisin ang perpektong heist. Sa trabaho, pinag-aaralan ni Bridget ang bawat security camera, nagmamapa ng kanilang mga anggulo at blind spot para sa ibang pagkakataon. Sinusuri pa niya ang bawat basurahan. Naghahanap ng anumang pagbubukas na maaaring magdulot ng pagnanakaw. Kapag natapos ang kanyang shift, pinapanood niya kung paano ini-inspeksyon ang mga tauhan sa labasan, binabanggit ang bawat hakbang at bawat panuntunan. Sa pag-uwi, nagtataka siya kung paano makakalaban ang sino man araw-araw na sinisira ang napakaraming pera. Ang pag-iisip ay nagtatagal. Pinalutang niya ang ideya kay Nena, ngunit isinara ito ni Nena. Sa kanyang karanasan, walang nakakakuha ng isang bill na lampas sa sistema. Masyadong advanced ang surveillance. Napaisip tuloy si Bridget. Napansin niya na ang mga basurahan ay hindi laging walang laman ng mga tauhan na maaaring gawin itong pansamantalang tagwan. Si Nena ay hindi natinag, hindi interesado, at sinabihan si Bridget na wag ituloy. Lumipas ang mga araw, sinubukan muli ni Bridget, ngunit tumanggi pa rin si Nena, lubos na alam ang mga panganib. Nadidismaya si Bridget, alam niyang hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa. Bumalik siya na may dalang patunay, isang padlock na tumutugma sa hardware ng bangko. Kinabukasan, mas pinagtuunan ng pansin ni Nena ang lock ng lalagyan ng pera. Katugma ito sa ipinakita sa kanya ni Bridget. Ang detalyeng iyon ay nagbabago ng isang bagay. Hinailan niya si Bridget sa tabi. Si Nena ay nagpapalaki ng anak sa kanyang sarili. Ang mga bayarin sa matrikula ay malaki at siya ay nauubusan ng mga pagpipilian. Pumayag siya sa plano. Sa isang kondisyon, ang bawat galaw ay dapat maging maingat at tumpak. Nang gabing iyon, dinala ni Bridget at Nena ang isang pangatlong tao, si Jackie. Isang batang manggagawa na walang pag-asa. At nagmula sa isang pamilya na laging kapos sa pera. Nagtakda sila ng mga pangunahing patakaran. Mga simpleng senyales ng kamay para sa komunikasyon, malinaw na tungkulin.
At isa pang babala para kay Jackie. Bawasan ang mga gamot. Anumang bagay na nagpapalawak ng paghatol ay maaaring makasira sa trabaho. Kinaumagahan, itinago ni Bridget ang isang susi ng padlock sa kanyang bewang upang hindi ito ma-detect ng metal detector. Nililinis niya ang seguridad. Sa almusal, sinenyasan niya sina Naina at Jackie, oras na para magpalat ng lock. Tapos tumalikod si Jackie. Pinipigilan siya ng masamang pakiramdam. Ang biglaang pagbabago ay ikinagalit ni Nena, at itinigil nila ang pagtatangka. Habang papalabas sila, ang manager ng bangko, si Glover, ay nagutos ng buong sweep. Bawat pangkat, bawat empleyado, sina Bridget at Nena, nagpalitan ng tingin. Ang masamang pakiramdam ni Jackie ay wala. Isang bagay sa hangin ang nagbago, at alam nila ito. Kinaumagahan, nagbigay si Bridget ng banayad na senyales kay Nena, na sinasabi sa kanya na oras na para magsimula. Tahimik na ipinasa ni Nena ang mensahe kay Jackie, at sa pagkakataong ito, pumayag si Jackie na sumali. Sinasabi sa kanya ng kanyang loob na magiging maayos ang araw na ito. Maingat na sinimula ni Bridget ang operasyon. Ipinagpalit niya ang padlock sa isa sa mga lalagyan ng pera gamit ang sarili niya, na nagkukunwaring naglilinis habang binabantayan ang mga security camera. Lahat ay napupunta ng perpekto. Ipinasa niya ang numero ng kahon kay Jackie, na kinukuha ito bago ito may padala sa shredding room. Mabilis, mahinahon, at hindi napapansin si Jackie. Sa lahat ng nangyayari ayon sa plano, sinenyasan ni Bridget si Nena na palitan ang orihinal na lock kapag tapos na ang trabaho. Samantala, si Nena ay nagtatrabaho sa shredding station sa ilalim ng pagbabantay ni Sean, isa sa mga security guard. Nang magkamali lang ang mga bagay, nahuli ng kanilang amo, si Glover, si Sean na nakatitig sa mga monitor sa maling dahilan. Dahil sa kahihiyan, mabilis na ini-redirect ni Sean ang camera palayo, nang hindi na mamalayan na ibinigay sa mga magnanakaw ang perpektong butas. Si Jackie, na ngayon ay may dalang cash box, ay huminto sa may elevator. Binuksan niya ito, kumuha ng ilang stack ng pera, at itinago ang mga ito sa loob ng basurahan, tulad ng itinuro ni Bridget. Habang nakasuot ang kanyang earphones at tumugtog ang musika, agad siyang nakipag-blend. Pagkatapos, iniwi niya ang bin sa seksyon ni Nena, na nagbibigay sa kanya ng mabilis na signal. Nang maglaon, tiningnan ni Bridget ang basurahan na puno ng mga bundle ng cash at inilipat ito sa banyo. Doon, muling nagsasama-sama ang mga babae at pinaghati-hati ang pera. Itinatago ito sa bawat lugar na may isip nila. Sa unang pagkakataon, gumana ang kanilang plano. Ginawa na talaga nila, ngunit bago umuwi, ang lahat ay kailangang pumasa sa isang security check. Biglang napansin ni Nena na si Jackie ay hindi na itago ng maayos ang kanyang bahagi dahil ito ay nakausli at madaling makita. Nataranta, niligawan ni Nena si Sean para makaabala sa kanya, binibili si Jackie ng mahahalagang segundo para ayusin ang pagkakamali niya. Sumali si Bridget sa banayad na pagbibigay ng mga senyales ng kamay upang tumulong sa pag-coordinate. Kasabay nito, nararamdaman ni Glover na may mali. Walang pag-aaksayan ng isang segundo, dumiretso siya sa lugar ng inspection. Ang biglaang pag-igting ay napukaw sa kamalayan ni Jackie, kaya mabilis niyang inayos ang pera na halos nakalimutan niyang itago. Ang buong team ay nasa gilid, takot na baka mabunyag ang kanilang sikreto. Pero kahit papaano, nasa panig nila ang swerte. Sila ay pumasa sa inspection nang hindi nahuhuli at lumabas ng bangko dala ang ninakaw na pera na ligtas na nakatago. Nang gabing iyon, silang tatlo ay nagtitipon sa bahay ni Bridget. Ang kanilang mga puso ay tumibok nang ibuhos ang pera sa mesa. Kapag binibilang nila ito, ang kabuoang pagkabigla sa kanila. Ito ay humigit kumulang $100,000. Gayunpaman, ay naputol nang pumasok si Don. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga pera na nakasalansan sa ibabaw ng mesa. Walang choice si Bridget kundi sabihin sa kanya ang totoo. Natigilan siya, hindi makapaniwala na nakagawa nga ng krimen ang kanyang asawa. Sinusubukan niyang bigyang katwiran ito, na sinasabi na ang pera ay nakalaan pa rin para sirain. Si Don, na laging may moralidad, ay nagbabala sa kanya na huminto bago mawala ng kontrol ang mga bagay. Ngunit tumanggi si Bridget, nakatikim siya ng kalayaan at tumangging bumalik sa isang buhay ng utang at pakikibaka. Kinabukasan, bumisita si Nena sa paaralan ng kanyang anak. Binabayaran niya ang lahat ng overdue na tuition fee at nag-donate pa siya ng pera para makatulong sa pagtatayo ng bagong library. Ang mga kawani ng paaralan ay namangha, na tinatawag siyang isa sa kanilang mga bagong benefactors. Mula noon, ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang pakana. Sa bawat oras na ang operasyon ay nagiging mas maayos, mas kumpiyansa, at higit na kapaki-pakinabang. Binabayaran ni Bridget ang bawat utang, iniligtas ang kanilang tahanan mula sa pagbebenta. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga kababaihan ay muling nagtitipon, ipinagdiriwang kung gaano kalayo na ang kanilang narating at kung gaano karami ang kanilang ninakaw nang hindi nahuhuli. Si Bridget, na nagugutom pa rin para sa higit pa, ay iginiit na dapat silang magpatuloy. Ang hindi pagsang-ayon ni Don ay nagbabala sa kanya na huwag maging sakam. Ang kasakiman, sabi niya, ay kung saan nahuhulog ang lahat.
Kahit si Nena ay sumang-ayon. Nagbabala sa kanya na gumastos ng matalino. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Bridget at Nina. Ipinaalala ni Bridget sa lahat na ang ideya ay sa kanya noong una. Sinasabi ni Nena hindi ito gagana ng walang pagtutulungan ng magkakasama. Huminto si Bridget, na pagtantong tama siya. Kung wala sina Nena at Jackie, hindi ito magiging posible ito. Ngunit hindi iyon pumipigil sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Bridget sa isang tindahan ng alahas at binili ang sarili ng isang singsing na diamante na lagi niyang hinahanap, na nagkakahalaga ng $62,000, binayaran ng buo ng walang pag-aalinlangan. Maya-maya sa trabaho, napansin ni Nena ang singsing. Naalarma, binalaan niya si Bridget na ang gayong marang yan na pagbili ay makakatawag lamang ng pansin. Tinatawanan ito ni Bridget, na sinasabing peke ito. Hindi kumbinsido, kinuha ni Nena ang singsing at inilabas ito sa banyo bago siya mapigilan ni Bridget. Nakatayo si Bridget na natigilan, nagdadalamati, pinapanood ang kanyang pangarap na singsing na nawawala. Ilang saglit pa, inihagis ni Bridget, nakakapalit lang ng padlock, ang susi kay Nina. Ngunit si Nina ay hindi pa handa, at ang susi ay dumulas mula sa kanyang kamay, dumiretso sa lababo. Ang gulat ay agad na pumasok. Kung hindi nila ma-unlock ang container, maaaring malantad ang kanilang buong operasyon. Mabilis na naalala ni Bridget na may ekstrang susi na nakaimbak sa drying room. Ang problema, minsan na siyang nakapunta doon, at ang pagbabalik ay maaaring magdulot ng hinala. Iyon ay nagiiwan lamang ng isang pagpipilian kay Jackie. Noong una, tumanggi si Jackie. Takot siyang mahuli, ngunit alam niyang mabibigo ang plano nang wala siya. Sa wakas ay inipon niya ang kanyang lakas ng loob at tumungo sa silid. Samantala, sa pamamagitan ng mga security camera, may napansin si Glover tungkol sa pag-uugali ni Bridget at Nena. Nagtungo siya sa banyo, nalilito kung bakit ang tagal ni Bridget sa loob. Sa mabilis na pag-iisip, tinakpan ni Bridget ang kanyang panik sa galit, kunwari ay pinapagalitan siya tungkol sa kung gaano karumi ang lugar at iginiit na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Sa ibang lugar, nakuha ni Jackie ang ekstrang susi. Akmang itatabi na niya ito sa elevator, biglang sumulpat ang isa pang empleyado. Habang nag-iisip, nagkunwari siyang naiinis, pagkatapos ay maingat na ibinato ang susi na nakabalot sa isang piraso ng gum, kung saan maaaring makuha ito ni Bridget. Ilang sandali pa, dumating si Bridget, kinuha ang isang nakatagong susi, at isinugod ito kay Nina, na sabik na naghihintay sa tabi ng lalagyan. Nagagawa niya ito sa tamang oras. Na-unlock ito ni Nena, ipinagpatuloy ang operasyon gaya ng binalak, ngunit hindi lahat ay hindi napapansin. Si Sean, isa sa mga gwardya, ay pinagmamasdan ng mabuti si Nina at nakita niyang gumagamit siya ng ibang susi. Ang maliit na detalyeng iyon ay pumukaw ng hinala. Nagsisimula siyang pagsamasamahin ang mga bagay. Pagkatapos ng trabaho, si Sean ay kinukulong si Nina ng pribado. Alam niyang nagnanakaw siya. Si Nena, pagod na pagod at handang sumuko, ay nagsabi sa kanya na gawin ang dapat niyang gawin, ngunit hindi tumawag ng pulis si Sean. Sa halip, hinihiling niyang malaman kung sino pa ang nasasangkot, iginiit na huminto siya bago lumala ang mga bagay. Nang gabing iyon, nakipagkita si Nina kina Bridget at Jackie upang ihatid ang masamang balita. Nalaman na ni Sean, hindi pa niya naiulat ang mga ito, ngunit binalaan niya itong umalis. Iniisip agad ni Bridget kung madadala ba si Sean sa kanilang operasyon. Hindi nagtagal, nakilala muli ni Nena si Sean, sa pagkakataong ito ay may isang hindi inaasahang proposal. Tulungan sila at magkakaroon siya ng parehong pera at ang kanyang pagmamahal. Si Sean ay natigilan at nagkakasalungatan, ngunit sa susunod na araw, siya ang pumili. Pumayag siyang sumama sa kanila sa isang kondisyon. Gusto niyang maging totoo ang pag-ibig ni Nina, hindi basta gantimpala sa kanyang pananahimik. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang maliit na operasyon ay naging mas matapang at mas madali, lalo na nang sumama sa kanila si Sean. May bantay sa loob, mas mabilis na kumilos ang grupo at kumuha ng mas malalaking halaga. Sa wakas, nakabili ng sariling bahay si Nena, na matagal nang nangungupahan. Nag-upgrade din si Bridget, lumipat sa isang mas malaki, mas marangyang tahanan. Pagkatapos, isang araw, isang auditor ng gobyerno na nagngangalang Chris ang bumisita sa Federal Reserve para magsagawa ng inspection. Sinusundan niya ang mga ulat ng kaina-hinalang aktibidad na nauugnay sa tatlong empleyado, sina Bridget, Nina, at Jackie. Dama po ang malamig na titig ni Chris kay Jackie habang bitbit niya ang isang kahon na nakasalansan ng mga perang papel, at tumingin siya kay Bridget na may parehong matinding hinala. Sa sandaling iyon, nadulas si Bridget at nahulog ang ilan sa kanyang mga kagamitan sa paglilinis. Nagulat si Bridget nang mapagtanto ni Bridget na nahulog ang isa sa mga padlock. Ngunit sa swerte, hindi napansin ni Glover, ng ibang staff, o ni Chris ang anumang bagay na mahalaga sa sahig. Nang maglaon, hinayla ni Glover si Chris sa isang tabi upang magprotesta. Iginiit na ang bangko ay hindi nakaranas ng pagnanakaw, na ang mga kawani ay mahigpit na sinusubaybayan, at ang pag-access ay limitado. Sumagot si Chris na isang buwan na siyang nanunood at kumbinsido siyang may mga empleyadong nakikipagsabuatan para magnakaw.
Si Glover, natulala sa paratang. Umalis si Chris na may dalang babala, umaasang inosente si Glover, dahil kung kasama ang manager, matindi ang kahihinatnan nito. Hindi nagtagal, tinawagan ni Don si Bridget upang sabihin na si Chris ay nagtatanong sa mga kapitbahay tungkol sa kanya at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Takot na takot si Don, nag-aalala na baka makulong silang lahat. Nang gabing iyon, nagpulong ang grupo para malaman kung paano may iwasang mahuli. Nagtalo si Bridget na kung may matibay na ebidensya sina Glover at Chris, ang mga pag-aresto ay ginawa na, kaya naniniwala siyang ang pagtatanong ay isang taktika upang pilitin ang mga pag-amin. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ng boyfriend ni Jackie na bumili siya kamakailan ng mga stock na nagkakahalaga ng higit sa $10,000 at nakakita ng 17% na gain. Ang balita ay nagulat sa lahat dahil ang anumang transaksyon na higit sa $10,000 ay automatikong iniuulat sa tanggapan ng buwis na maaaring magbukas ng landas para sa mga investigador. Nagtakda ang FIA. Sila ay nasa ilalim ng pagbabantay at nasa panganib na matrace. Hinimok sila ni Sean na itago ang ninakaw na pera sa kanilang mga tahanan dahil ang mga tambak na iyon ay magiging mapanghamak na ebidensya. Hinayla ni Sean si Nina sa tabi at sinabi sa kanya na oras na para maglinis. Kung susuko siya, baka mas magaan ang parusa. Sigurado siyang ilang oras na lang bago magsara ang mga pulis. At tama siya, nang gabing iyon, ang kanilang mga tahanan ay inilagay sa ilalim ng pagbabantay. Hinala ng mga detective na susubukan nilang tumakbo. Dahil sa pagtataranta, nagkukumahog ang grupo para itago ang kanilang mga ninakaw na pera. Itinatago nila ito sa mga dingding, sa ilalim ng sahig, saan man nila may isip. Ngunit ang mga bagay ay nagsisimula sa spiral. Si Jackie at ang kanyang kasintahan ay gumawa ng isang desperadong plano upang sirain ang ebidensya. Makalipas ang ilang sandali, isang pagsabog ang yumanig sa kanilang bahay habang ang kanilang pagtatangka na sunugin ang pera ay nagkamali. Parehong nahuli at dinala sa kustodiya. Hindi rin nakakalayo si Sean. Nang malapit na siyang umalis, pinalibutan siya ng mga pulis at inaresto. Sinisikap ni Nina na tanggalin ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagsunog nito, ngunit bago pa niya matapos ay nahuli na rin siya. Samantala, nakita ni Chris na nakaistasyon sa labas ng bahay ni Bridget, ang kanyang pag-alis. Siya ay tahimik na sumusunod habang siya ay nagmamaneho, naghihintay ng tamang sandali upang hampasin. Nag-check-in si Bridget sa isang hotel na umaasang makapagtago hanggang sa mawala ang kaguluhan. Hindi nagtagal, dinala sina Don, Sean, Nina, Jackie, at ang kanyang kasintahan para tanungin. Nais malaman ng pulisya kung paano nila nagawa ang pagnanakaw sa isa sa mga pinakaligtas na pasilidad sa bansa. Ngunit nananatiling tapat ang grupo. Walang umaamin. Tinatanggihan nila ang lahat. Kinaumagahan, nakita ni Chris si Bridget na mahinahong nag-aalmusal, humihigop ng cappuccino na parang walang nangyari. Umupo siya at dumiretso sa punto, nagtatanong kung magkano ang perang ninakaw nila at kung paano niya pinlano ang lahat. Si Bridget ay nananatiling cool. Tumatangging aminin ang isang bagay. Hinahamon niya siya na magpakita ng patunay, at kung hindi niya magagawa, maghahabol siya ng maling akusasyon. Nang maglaon, nakilala niya ang isang dating kaibigan na isang abogado at nag-aalok sa kanya ng isang mabigat na bayad upang kunin ang kanyang kaso. Sapat na ang pera para kumbansihin siya. Hindi nagtagal, tumungo sila sa himpilan ng pulisya para hilingin na palayain si Don at ang iba pa. Sa istasyon, tinawag si Glover upang kumpirmahin kung talagang naganap ang pagnanakaw. Kinakabahan tungkol sa kanyang sariling reputasyon, nag-aatubili niyang sinabi na walang katibayan ng anumang ninakaw na pera. Sa kaibuturan niya, galit na galit siya at kumbinsido sina Bridget, Nina, at Jackie ang may kasalanan. Pagkatapos ay hinarap ng pulisya ang abogado ni Bridget tungkol sa mga tambak ng pera na natagpuan sa kanilang mga tahanan. Ipinapangatuwiran ng abogado na ang pagmamay-ari ng malaking halaga ng pera ay hindi isang krimen dahil walang batas laban dito. Nang malapit na silang maglakad ng libre, pumasok ang isang opisyal ng buwis. Itinuro niya na wala sa kanila ang nagbabayad ng buwis sa pera na kanilang itinatago. Matapos ang isang maigting na negosasyon, nakipagkasundo ang grupo. Walang oras ng pagkakakulong, ngunit bawat huling dolyar ay kukumpiskahin ng estado. Sa wakas, libre na sila. Lumabas sila at nilalanghap muli ang sariwang hangin. Bawat isa sa kanila ay bumalik sa isang tahimik na buhay, na nangakong hindi na muling magnanakaw. Pagkalipas ng 8 buwan, muling nagkita sina Bridget, Nina, at Jackie sa unang pagkakataon. Si Nina ay kasal na kay Sean, hindi na nag-iisa. Si Jackie at ang kanyang kasintahan ay nagpaplano ng kanilang kasal. At kapag tila nasa likuran na nila ang nakaraan, sinurpresa silang dalawa ni Bridget. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang nakatagong imbak ng pera na lihim niyang itinago, na nakatago sa kanilang paboritong restaurant. Halos hindi makapaniwala sina Nena at Jackie. Dinaig ni Bridget ang lahat, maging ang batas. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.